Hello, magandang araw ulit. Welcome to our episode 9 for the Principles of Structural Analysis and Design playlist. No? And sa video na to, we will discuss a rectangular footing. No? So if you read the problem, a rectangular footing, 2.5 meters wide by 3 meters long, supports a concentrically located square column, 600 by 600 millimeters. You're given the footing ultimate loads. Axial load, PU, 1,500, and moment about the y-axis is 180 kilonewton meter. You're also given the effective depth of the footing, and then FC prime, and then FY. And then the reduction factor for shear is given as 0.75. Okay? So first question, find the maximum nominal punching shear stress due to axial load only. So sa number 1, wag daw muna natin intindihin yung moment. Pinapahanap lang yung nominal punching shear stress. Okay? So para makompute yun, kailangan lang natin makompute kung ano yung shear force, no, or yung punching shear force sa critical area for punching shear, no? And dito kailangan tandaan natin na yung critical section for punching shear is at a d over 2 distance from the face of the column, no? So ibig sabihin, if you look at the cross section, ito yung cross section natin, ito yung top view, no? So ito yung column. So, ibig sabihin, yung punching shear, yung critical section for punching shear is d over 2 distance, no, around the perimeter. So, ibig sabihin, d over 2, d over 2. So, parang ganito yung magiging itsura niya. Okay? So, siguro gamitin ko na lang ito for itong figure na ito for number 1. No? So, for number 1, wala mo ng MU. No? So, lagyan natin number 1. Ito ay 1,500. Tapos ito 0 muna to sa number 1. And then, ito ngayon yung critical section natin for punching shear. Ayan, no? Ang layo niyan ay d over 2 distance mula sa face ng support. D over 2. In all direction, d over 2. So, d over 2. No? Pati ito. Ayan. Okay, so yan ngayon, no? So nangyayari kasi yan, kasi parang ganito yung magiging crack, punching na crack yan eh. Parang ganyan, no? Okay, so ibig sabihin, kumbaga parang ang mangyayari, etong part na to tutulak pababa, no? So parang masisira siya in this direction. Okay? So, well, of course, dahil merong naka-apply na force, take note, meron tayo diyang soil bearing pressure. So meron dito magiging reaction, no? At dahil zero yung moments, yung magiging reaction dito is just going to be uniform. Ayan, uniform lang yan. Okay, nag-iiba lang yan kapag ka merong, kapag ka merong moment na in-apply o di kaya ay yung column natin ay hindi siya concentric dun sa footing. Ibig sabihin, yung centroid nung column ay wala dun sa centroid nung footing. Ang tawag natin kasi pagka parehas nilang centroid ay magkapantay is concentric. No? So dito, concentrically loaded naman daw. Kaya sure tayo, uniform lang yan. So tawagin natin ito na QU. Okay, so yung QU na, madali lang computin. So QU is just the force divided by area. 1,500 over the area of contact of the soil and the footing, which is basically yung area ng footing. So di ba sa problem, ito daw ay 2.5 meter. So ito naman ay 3 meter. So 2.5 by 3. Okay, and if you would calculate that, so 1,500 over 2.5 times 3, that gives us 200 kilopascals. Okay? So, ayan. Sa yung QU natin. So, the reason why we calculate that is because kapag magko-compute tayo ng shear force do sa critical section for punching shear, kailangan natin mag-method of section. Kumbaga, pwedeng i-isolate natin itong nasa loob o di kaya i-isolate natin itong nasa labas. Kasi that's the only time that we can see ano ba yung shear force na nag-a-act dyan sa region na yan kung saan siya magka-crack.
Okay? So what I mean is, pwede natin i-isolate yung labas, itong labas na to, o di kaya ay itong nasa loob. So, pakita ko lang yung drawing, no? Hopefully, maipakita natin na maganda. So, kunwari, in-isolate ko yung, yung inner part. So, punching shear. Okay, kunwari, yung inner part, kumbaga, yung column part. So, magiging itsura niya, ito yung column, no? Yan yung column. Ayan. Okay, tapos, syempre, ito ngayon yung crack part. Ayan. Okay? So, ito yung footing natin. Okay? Yan. Tapos ito yung PU. Okay? Tapos meron ditong nag-a-act na soil pressure. Yan. So yan ngayon yung QU natin na 200 kilopascals. Okay? Tapos ang goal natin, malaman kung ano ba yung nag-a-act dito na shear force. So ano ba yung nag-a-act dito? Kumbaga ano yung shear force dito? Yan. Gusto nating malaman ano ba yung shear force yan? Ano yung VU. Okay? So para ma-compute yun, magsa-summation of forces lang tayo, hindi ba? So bali, ito pababa, kasi ito assume ko lang na upward, but it doesn't really matter. Tapos, syempre meron tayo ditong resultant, no? Netong in-apply natin na soil pressure, no? So, tawagin na lang siguro natin na force ng soil. Okay? So as you can see, pag nag-summation of forces tayo, VU upward plus force ng soil upward. No? Summation of forces, ito equal to zero. Okay, so and then ano pa, downward yung PU. So 1,500 equal to zero. Alright, tapos ang kailangan ko lang naman VU. So lalabas pag din-transpose 1,500 minus yung force ng soil. Eh di ba ang force ng soil is just yung stress or yung bearing pressure ng soil times yung area nung etong nasa ilalim na to, no? Yung area nung ilalim niya. So area ng lagay ko na ng punching area. Okay? So ano yung punching area? So pag tumingin tayo sa ilalim nito, ang makikita natin is ganito lang naman, rectangle lang naman, no? Tapos ito yung column kunwari. Okay, pero bali yung punching area natin, ito, yan, no? Ano bang dimension niyan? Yun yung tanong. Well, nabanggit natin kanina na ang dimension niya is palaging yung length ng column tapos magdadagdag lang tayo ng tig d over 2 sa magkabilaan. So lumalabas, ang sukat nito is just yung, kunyari, ang column dimension ay C plus yung effective depth. Kasi D over 2 plus D over 2 will just give us D. And then kung halimbawa ito ay square na column o di lumalabas, yung sukat dito sa kabila, ganun din. No? C plus D. Okay? So, compute na lang natin. Binigay naman, effective depth daw ay 350. Tapos yung column dimension daw ito, 600. Okay? So therefore, ito ay 600 plus 350 or 950 mm. So ibig sabihin, ito ay 0.95 by 0.95 ang sukat niya. So therefore, we can now define the area of the punching area. So which is 0.95 times 0.95. So this is just 200 yung QU times 0.95 squared. So from here, we can calculate for the ultimate punching shear force. So 1,500 minus 200 times 0.95 squared. So, ang lalabas dyan is 1,319.5. 1,319.5 kilonewtons. Okay? That's option 1, no? Kung gusto mo naman yung outer section yung i-analyze, pwede din. Actually, ito yung preferred ng karamihan na yung outer section. Ibig sabihin, i-consider naman natin, ito nasa labas. Ito. Yan. So, drawing natin. Again, hopefully, maipakita natin ng maganda.
Okay, so ito yung footing. Okay? Tapos dito, ito yung butas. Kumbaga may butas na dyan kasi tinanggal na nga natin yun, no? Ayan, may butas na dyan. Okay? Tapos may nag-a-act pa din na pressure dito ng soil. Yun pa rin yung QU natin. So, nasa ilalim yan. Okay? So, yan yung QU na 200 kilopascals. Okay? Ang advantage lang dito ay wala na tayong iisipin na downward force. Actually, yung magiging shear force dito, no, yung magiging shear force dyan sa section na yan, VU, will just be yung resultant. No, yung resultant nitong lahat ng force na to or nung soil pressure. Kung ano man yung resultant na yan, yan na yung ano natin, bali tawagin ko no, force ng soil pressure. So actually dito, pag nag-summation tayo ng forces vertical, makikita natin na yung VU equal lang sa force ng soil. Which is, ano ba yung force ng soil? QU times yung area ng punching. No? Pero this time, yung area ng punching natin ay ganito. Ito yung butas. No? So, ibig sabihin, this is 2.5 by 3. Tapos, ito ay yung 0.95 by 0.95. Okay? So, ibig sabihin, yung area ng punching ay ito. Ayan. So, ito yan. Okay? At sabi ko nga, ito yung preferred ng iba kasi wala na yung PU eh. No, pero okay lang. I'll show you na parehas lang yan. So, VU is equal to QU, which is 200, times yung area. So, ano area niyan? That is just area ng malaking rectangle, 3 times 2.5, minus yung area nung nasa loob na square, which is 0.95 squared. Okay? And ang lalabas dito, dapat same lang. So, 200 times 2.5 times 3 minus 0.95 squared. Okay? Like I said, same lang, 1319.5 kilo newtons. Okay? So actually dito pa lang no, kahit alin lang diyan yung gagawin nyo, no? So after niyan, you can now calculate the shear force, the punching the punching shear stress. So punching shear stress. And that is just VU divided by BD, no? BOD. No, ito ay ano to ha? Ito ay ultimate, no? Ultimate punching shear stress. Kung gusto mo maging nominal, yan, maglalagay ka dito ng P or yung reduction factor sa shear. Okay? So pag ginawa natin yon, we will have 1319.5. This time, gusto natin maging megapascal na yung sagot dyan. Kaya mag-multiply na ako dito ng 1,000 para maging Newton. Tapos yung reduction factor daw for shear is 0.75 given naman. Tapos itong BO na to, ang tatandaan nyo, ako ang tinatandaan ko dyan personally, no? Yan yung length ng crack. Kaya yung kahabaan ng crack. Ano yung crack? O di ito. Yan. O di kaya ay ito. No? O di kaya ay ito. Which is what? That is just the perimeter of the crack. Okay? Kaya ang tinatandaan ko dyan, length lang yan ng crack, yung B na yan. So, kung perimeter yon o di ano lang, 4 times 0.95. No? Or 4 times 950 kung gusto natin naka-millimeter. Okay, so therefore we have 4 times 950 times, don't forget, itong D na to is yung effective depth. No, kasi parang ang pinag-uusapan lang natin siya na area, itong area na to, yan yung area natin. So ang pinag-uusapan lang natin siya na thickness is yung effective depth lang. Okay? So actually itong nasa ilalim, kung iintindihin yung maigi, ito nasa ilalim, yan yung area na to, yung dilaw. No, yun lang yun. Okay? So, area nun. Kaya nga, perimeter times yung effective depth. Okay?
Kaya hindi talaga yung kinakabisado, basta naintindihan mo yung formula, mas magiging mabilis mo maaalala, no? So, but anyway, let's calculate this. We will have this answer times 1,000 over 0.75 times 4 times 950 times 300, 350. Okay, and this gives us 1.323 megapascals. And that will be our answer for number 1. Okay? So yan na yung sagot natin sa number 1. Ano? Next, sagutan naman natin number 2. What is, oh nga pala guys, isa pang ano dito, complication kapag halimbawa, dito kasi sa number 1, pinadali eh. No? Yung moment ginawang zero. So imagine niyo kung may moment dyan. Ang magiging itsura kasi ng pressure, bearing pressure ng soil dyan, hindi na rectangle, trapezoid na. Ganito na. Okay, kaya hindi niyo na magagawa yung ano lang, simpleng 200 kilopascal tapos yung area nito. Kasi hindi na saktong 200 palagi yung pressure, no? Nag-iiba yung pressure sa magkabilang dulo. Okay, kaya medyo kailangan pag-isipan kapag ganun. So maybe if you request, no, we can create a problem regarding that in the future. Okay? But anyway, yan lang naman yung problem sa board exam. So yun lang muna ang gawin natin. So ngayon for number 2, find the maximum nominal wide beam shear stress naman. So ibig sabihin one-way shear stress or one-way shear due to the given footing load. So sa number 2, consider na natin pati yung moment. No? Yung moment natin is about y. So for number 2, okay, so for number 2, ganyan. So lagyan natin ng values ha. Ito ay 2.5, ito ay 3. Okay, tapos may value na ito. Ito ay 180, ito ay 1,500. Kilonewton, kilonewton meter. Okay? So, para malaman natin, so guys, ang wide beam shear stress, 'di ba? Pwedeng mag-crack siya dito, no? So, ang wide beam shear stress naman, ang critical section for wide beam shear stress is at a D distance, no? From the face of the column. So, ito yung face ng column, sukat ka lang ng D palayo, 'yan yung magiging crack natin kapag wide beam, no? Sa kabilang direction naman, ito naman. Sukat ka lang ng D galing dito. 'Yan yung magiging crack. Okay, so dito, mamaya natin pag-usapan kung saan dun yung isi-solve. Pero, ang idea dito is kailangan mo i-check parehas kung halimbawa hindi obvious. Meron kasi mga problem na obvious na itong site na to yung magiging maximum. No? Pero tingnan natin. So, una natin kailangan malaman is yung soil pressure. So, again, ang soil pressure dyan would be different sa point na to at sa point na to dahil sa bending moment na to. And to calculate the soil bearing pressure, bali, based sa direction ng moment, dahil ito ay tension, no? So, mas maliit yung magiging compressive force dito compare dito. Kasi dito parehas silang compression. So, bali, ang magiging itsura niyan ganito. Ganyan, no? Ganyan yung magiging itsura ng soil pressure. Ayan. Okay? So, siguro tawagin natin ito na Q minimum. Ito gawin natin Q maximum. I think meron akong ibang video nito, no? Sa previous natin na, check nyo na lang dun sa playlist natin, yung pag-compute ng Q min and Q max. Balik yung combined axial and bending lang yan actually. Alright, so ibig sabihin, if I want to calculate Q maximum, that will be force over area, 1,5 over area ng footing, 3 times 2.5 plus, kasi compression yung ipoproduce ng moment, MC over I. C natin, take note, ang moment natin is about Y, so dapat yung C natin, susukatin natin in the perpendicular direction. Okay, so pag ganito yung moment, ang C mo ay galing sa neutral axis, papunta dun sa point na to, kasi ito yung point na yan. Okay, yung C natin bali, kalahati ng 2.5 over I. So again, yung I natin, kapag ito yung axis of bending, yung B natin ito, tapos yung H natin ito. Palagi yun, no? Kung ano yung axis of bending, yung B, di ba, BH cube over 12, yung moment of inertia, kasi rectangle to. So yung B mo, kailangan parallel dun sa axis of bending. So pag ganito kasi yung bending natin.
And then yung H mo na naka-cube, yung perpendicular dun sa axis of bending. Okay, so ibig sabihin we have 2.5, 3 times 2.5 cube over 12. And that will give us our Q maximum. So we have 1.5 over 3 times 2.5 plus M C over I. Ayan. Okay, so that gives us 257.6 kilopascals. Tapos, para naman dun sa minimum soil pressure, ang mag-iiba lang, yung direction ng moment kasi, tension side na tong nasa kaliwa. Kaya magiging minus lang to. So, magiging minus lang yan. Pero rest is the same. Okay, so sa computation natin, gawin lang natin tong minus. So that gives us 142.4 kilopascal. And as expected, mas maliit, no? Yung nasa left side. So ganyan, no? Ganyan yung itsura niya. I mean, ganyan yung magiging soil pressure natin. So ngayon, kailangan nating ma-figure out kung alin ba yung mas critical na section. So kapag ito yung crack, siguro gawin natin ibang kulay. Kapag ito yung crack, kaya again, D-distance yan ha, from the face of the column. So tawagin natin ito na crack 1. Okay? Kasi pwede rin na yung crack mo ito. Once again, ano to, no? D distance from the face of the column. So D. So ito naman tawagin natin na crack number 2. Okay? So for crack number 1, bali i-isolate natin. Again, pwedeng i-isolate. Halimbawa, ito lang, ito yung crack, no? Ang pwede mong i-isolate itong part na to, o di kaya pwede rin naman itong nasa kaliwang part. Kaya lang, as you can see earlier, no, mas complicated kapag ito nasa kaliwa kasi meron pang force dun sa column tsaka moment. No, kaya I think mas madali kung ito lang. No, ito na lang. No, so ito yung i-analyze natin for crack number 1. No? Lagyan natin sa baba. Crack section number 1. Okay, so ito magiging itsura nun pag dinrawing natin sa 3D. Ayan, no? Ayan. Okay, so etong right side na to, meron soil pressure dito kanina na na-compute natin. Ayan. Pero hindi yan rectangular, no? Trapezoidal yan. So ito, na-compute natin ito na 257.6. Okay, o nga pala guys, ang napili kong na pag-crackin, itong nasa kabila, hindi itong nasa kabila. Bakit? Kasi kung itong nasa kabila, mas maliliit yung mga pressure dyan. Ito, mas maliliit. Pero pag ito kasi yung crack natin, mas malalaki yung pressure. Kaya ina-expect natin, mas malaki dito yung shear force compared dito. Okay, yun yung dahilan. Kaya din napili ko. No? So anyway, yun yung Qmax, 257.6. Tapos ito, tawagin ko lang muna na QC. No? Sa crack, QC. Or QC1. Or QC na lang. Okay? Pero hindi pa natin yan alam. Alright? So bali lumalabas sa side view, ganito yung nakikita natin. Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko na Qmax, ito yung QC. Okay, so ito yung 257.6. Tapos ito yung QC. Okay? Urong natin ng konti. Ayan. Okay, tapos ito yung, i-drawing ko na lang din yung the rest of the column. Ay, the rest of the footing.
Tapos 'di ba sa rest ng puti, lakihan siguro natin ito para mas makita ng klaro. Ayan. Okay, so ganyan yun, no? So, yun na yung hihita. So, kumbaga, in-isolate lang natin ito nasa right side. Tapos yung hinahanap natin na shear force, bali, ito. Yan yung ultimate shear force sa wide beam. Hinahanap natin. So, bali sa 3D, ito yun. Yun nandito sa likod niyan. Yan. Yan, yung nasa likod. Yun yung VU. Okay? And tama ba na yung VU is just yung resultant lang ng lahat ng yan? Right? Yan yung force ng soil sa part na to. Okay, so kailangan lang natin makompute yun. At para makompute yun, kailangan mo lang, di ba? So, ano to 3D, di ba? So, bali yung volume na itong pressure freezer na to, yung kailangan mo. Bali, area na to times yung length na to. No? Which is, alam naman natin yung length sa direction, which is 3 meters. So, ibig sabihin, ito ay 3 meters. Okay, kaya lang, ano to? Okay, so ito, anong sukat nito? Siguro, kumbitin natin, no? Alam kasi natin na yung buong sukat nito ay 2.5. Okay, pero alam natin na galing dito sa face ng column papunta dito is the effective depth which is yung 0.35. Okay? So, tapos ito yung length ng column. Ilan yan? 0.6, di ba? Yung dimension ng column. So, we can define actually itong kabilang side. So, paano susukatin yan? So, actually, makukompute mo yan by 2.5 minus yung column dimension. No? So, bali kapag minus mo to sa buo, ang makukuha mo 1.9. Pero yung 1.99, bali ito plus ito. So, divide natin ng 2. So, magiging 0.95 yung kaliwang side. So, ito ay 0.95. Okay, tapos sa kabilang side, 0.95 din. So, ibig sabihin, yung natitira doon is 2.5 minus 0.95 minus 0.6 minus 0.35. Okay, and that gives us 0.6. 0.6. So, yun ngayon yung sukat na to, 0.6. Okay? So, therefore, gamit yung mga sukat na yun, we will try to calculate this pressure. Kasi without this, we cannot calculate the area of this, di ba? Without yung QC. So, solve natin yan. So, para ma-solve yan, magdodrawing, mag-an tayo, mag-similar triangle tayo. So, ang gagawin ko ay project ko to horizontally. Tapos kung mapapansin nyo, itong triangle na to will be similar to this triangle. Okay, tapos yung sukat nitong part na to will just be, hindi ba yung kabilang dulo, um, 142.4. So, di ba ito ay 142.4 kilopascals. So, ibig sabihin, yung sukat netong part na to is just 257.6 minus 142.4, which is just, which is 115.2. Okay? Tapos, etong sukat nito is hindi natin alam, no? Itong part na to. Pero alam natin na yung total ay QC. So, ibig sabihin, ito ay QC minus 142.4. QC minus 142.4. Okay? So, siguro i-redraw ko na lang yung part na yan. So, yung part na sinasabi ko ay ganito. So, ito ay QC.
minus 142.4. Tapos ito ay 115.2. Tapos alam natin na ito ay 1.9 based sa, ito pala yan. Ayan yan. So 1.9 pa. Ay, pag in-add natin yung 0.95, 0.6, tsaka 0.35. So check lang natin. 0.95 plus 0.6 plus 0.35. Ayan, 1.9. Okay? Tapos, itong buong to, syempre, yan yung 2.5. Okay, and from here, we can perform ratio and proportion to solve for QC. So QC minus 142.4 divided by 1.9 is equal to 115.2 over 2.5. And from here, we should be able to calculate for QC. So pwedeng shift solve na lang natin kung gusto nyo. Wag na. 115.2 over 2.5 cross multiply 1.9 tas transpose 142.4. So that's 229.952 kilopascal. Ayan. So yan na ngayon yung yun na ngayon yung value nito. 229.952. So pwede na natin ma-compute ngayon yung area nitong trapezoid na to. Tapos, times mo lang ng 3, volume na yun. Yun na yung Fs. And yung Fs na yun is equal lang sa Vu. So, dito na lang natin gawin. Summation ng forces is equal to 0. Vu will be equal to Fs, wherein yung Fs ay yung volume ng prism, no? Volume. So, gawin natin dito sa baba. That would be area muna nitong trapezoid, which is 229.952 plus 257.6 over 2, di ba ganun yun? Upper base plus lower base over 2 times yung length natin na 0.6. Okay? Pero area pa lang yan. Yung area na yon, bali yung area na to, multiply pa natin yung length doon para maging volume, which is 3 meters. So, times 3 pa. Ayan. So, yan yung magiging VU natin. So, we have 229.952 plus 257.6 over 2 times 0.6 times 3. So, 438.797. No? Kilo Newton. Okay, so yan yung magiging equivalent natin na VU. Okay? So, ngayon na meron na tayong VU in this direction, then we can now define actually yung shear stress, no? For one-way shear. So that would be VU once again over phi. Again, nominal. Kung nominal, maglalagay tayo ng phi. And tinatanong sa problem, nominal. So BOD. Once again, itong BO na to is length lang ng crack. So dito, ano yung length ng crack? Hindi ba ang length ng crack ay ito? Ito. Which is equal to 3. Okay, kaya ito, 3 lang ito or 3,000. So we have 438.797, gawin na natin itong Newton para maging megapascal yung sagot. 0.75 yung reduction factor. Tapos 3,000 yung length of crack. Tapos yung effective depth, hindi pa rin nagbago. 350 pa din. So therefore, our punching shear stress, wide beam shear stress would be answer times 1,000 over 0.75 times 3,000 times 350. And that gives us 0.557 megapascal. Okay? So actually, meron sa choices yan eh. Ayan, 0.557. No? Kaya lang, hindi pa tayo nakakasigurado dito kasi baka mamaya yung kabilang direction or yung kabilang direction yung mag-govern or maging mas malaki. Kasi ang hinahanap sa atin, maximum eh. So, i-check naman natin yung dun sa kabilang direction. Ito naman. Ay, ano naman yan? So, bali sa ano na tayo, no? Crack section number 2. Crack section
number 2. Okay? So kapag in-isolate naman natin yun in 3D na lang ulit, ay ganito. Ganyan siya. No? So ito yun ha. Ito yun guys. Ito naman yan. Yan naman yun. Ha? So again, meron dyan nag-a-act na soil pressure. Pero anong itsura? Okay, hindi ba ang itsura ng soil pressure natin sa 3D pag binuo natin yung footing ay ganito? Okay, so ganyan. So actually, constant lang yung itsura nito kahit saan ka tumingin dito sa ganitong klaseng track. So ibig sabihin kapag nag-cut ka dito, tapos makikita mo na soil pressure ay ganito rin. Okay? Kaya ibig sabihin yung soil pressure dito sa direction na to is ganun na ganun sa nakikita natin sa side view kanina. Ayan. Okay? So ibig sabihin ito pa rin yung Qmax na 257.6. Tapos, yung nakikita natin dito, yan naman yung minimum, yung 142.4. So, ibig sabihin, we can actually define right away kung ano yung shear force na mag-a-act dito. So, that will be simply yung area nito times yung length dito. So, ang tanong lang, ano yung length dito? May define natin. Pero yung length dito, alam natin na 2.5. Okay, pero itong direction to ano yan? So, tingnan natin yung figure. Okay, so siguro kuha na lang ako ng panibago. Okay, so di ba ito yan? Ito yung 2.5, which is ito yun. Tapos ito naman ay 3. Tapos ang kailangan natin ay D distance, no? From the face of the support. So ibig sabihin ito ay 0.35. Okay, so ang tanong, ilan na lang yung matitira doon? So ngayon, doon sa gitna ng footing, di ba ito sa gitna, ano lang yan, kalahati ng 600, so 0.3. So ito na nga yung hinahanap ko na distance. Okay? Ang alam natin, itong buong to, supposed to be half yan ng 3, so 1.5. No, kasi gitna na yan. So dahil doon, yung natitira na lang is 1.5, 1.5 minus 0.35 minus 0.3, which is 0.85. So 0.85 to. Ayan na. So therefore, in this scenario, ito naman yung magiging resultant natin na force sa soil. Okay? At yun na rin ulit yung maging equal sa VU. Pag nag-summation ulit tayo ng forces equal to 0, lalabas lang yung VU sa direction na to ay equal sa Fs. But what is Fs? So once again, ano lang siya? Volume ng pressure prism sa ilalim. So bali, area ng trapezoid na to times yung length dito na 0.85. So that would give me 142.5, 0.4 plus 257.6 divided by 2 times yung length natin na 2.5, no? Bali area yun nito, na. Etong buong to, area lang nito yun. Ito yung 2.5, no? Tapos times etong length na to pa, 0.85. Okay? And that will give us our Fs, which is also our Vu in this direction.
So that gives me 424. Okay, 424.78 or 79. So 424.79 no, kilonewtons. Kapag kinompare lang natin head-to-head yung VU kanina, yung VU kanina 438 eh. Ngayon 424.79. So you might think na mas critical yung kanina, no? Pero huwag tayo papakasigurado kasi yung area naman dito for shear, ito naman. Kanina tatandaan natin yung area natin ay mas malaki dahil mas mahaba ito, 3 meters. Ngayon naman, mas maliit yung area. Kaya po pwede pa rin na ito yung mag-govern. Depende. Kaya i-check talaga natin ultimately yung shear stress. So yung shear stress natin, nominal will be, again, VU. So same formula lang over phi, 0.75. Tapos dito yung width ng crack, no? Yung width ng crack natin ay 2.5 or 2,500. Tapos yung effective depth ay 350. So tingnan natin yung resulta ngayon. Okay, so that's 0.647 megapascals. At ngayon, kung i-compare mo yan doon sa una natin sinol, 0.557 lang, di hamak na mas malaki ito. So ibig sabihin, ito yung mag-govern. So therefore, our answer must be 0.647 megapascal. So hindi ko na i-check guys yung ibang sides kasi ito na nga yung pinaka-critical. No? Actually kapag nag-check tayo dito sa ilalim, same lang din yung lalabas na value, 0.647 pa din. However, pag nag-check naman tayo sa kabilang side, hindi yan 0.557, mas maliit yan. Kasi mas maliit yung soil pressure dito sa kabilang side. Okay? So yan na yun. So that's our answer. So the correct answer is, ito, letter B, 0.648. And then finally, number 3, how much additional moment can the footing carry without causing uplift of the footing? So nangyayari lang naman yung uplift kapag yung minimum soil pressure natin, ito na lang, dito, yung minimum soil pressure natin ay naging compression. Naging ganyan. So, kumbaga parang ganito, yung magiging itsura ng diagram. So, magkakaroon tayo dito ng tension part. So, ibig sabihin, pwede na tong tumumba or mag-overturn. So, to prevent that, kailangan ilimit lang natin yung minimum sa zero. Kumbaga hanggang ganyan lang dapat. Okay? So, ibig sabihin, we will just determine yung additional moment by applying this formula or applying this equation and setting this to zero. So, for number three, ang goal natin sa footing ay ganito. Okay, so ganito lang ang po pwede nating pwedeng i-adapt na soil pressure to avoid overturning. So that ibig sabihin, itong Q minimum ay i-set natin sa zero. So nandito yung 1,500 tapos dun sa moment daw meron tayong i-add. So that will be 180 plus yung i-add natin na moment, whatever that. So hinahanap natin to. Okay? So therefore, paano ba natin kinompute yung Q minimum kanina? That is again P over A, so 1,500 over area, so 2.5 times 3, tas minus, yung moment natin is 180 plus yung i-add na delta M, C, 2.5 over 2 over I. So hindi ko na i-rediscuss, nabanggit naman natin kanina ito. So you can just go back to you can just replay yung discussion kanina. So 3 times 2.5 cubed over 12. And then here, we just need to set this to 0. So therefore, our additional moment should be 0 equals 1.5 over 3 times 2.5 minus 180 plus yung additional times 2.5 over 2 over 3 times 2.5 cubed over 12.
Okay, and that gives us 445 kilonewton meter. And that will be our answer. Okay, so that is for number two. So letter C. Okay, so that's how you analyze this problem. So thank you all for watching. Hopefully may natutunan and I'll see you on the next video.